Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia, Zoom sa buong mundo. And to support podcast! Anong nangyari sa'yo? Parang inubo ka pa rin. Na ano yung hangin, nabitin yung hangin. Napabilib mo nga si Koy dyan eh, no? Tinanong kung nagbabanda daw siya eh. Napag-usapan talaga yung metal. Natatawa kasi sa sinabi niya yung nakikinig ka naman, hit the body, sit the... Hindi ko siya na umano sa utak ko na rock music. Kasi nung nag-cheering kami, nilalagay yung part na yun. Nung cheering ko nung college, nag-cheering ako. Totoo ba? Sobrang sikat yung music na yun. Oo, so ang pagkakilala ko sa music na yung pop music siya. Oh, Fuck! Kaya nung gumagano siya, gets ko yun pero hindi rock yun ah. Pinatutugtog ko sa Dota, lumalakas ako mag-Dota eh. Talaga. The body sit up low. Kasi di ba pag nag-Dota ka, naka-autoplay na lang yung mga sound trip. Ganun ginagawa ko dati. Isa yun sa mga tumutugtog. Kasi yun lang daw yung parang napainggan niyang rock. Pero acceptable kasi yung banda na yun. Hindi ko man kilala. Pero matunog yun eh. Sikat Tumagos kasi yun yun eh. Oo, Tumagos sikat yun. kasi yun. Talo computer shop days, di ba? Sila rin ba yung kumanta ng ng Pork Chop? Ay, Pork Chop, Chop Suey, yung banda na Hindi, yun. magkaiba yun. Drowning Pool ata yung yung Let the Body Sit the Floor. Tapos yung Chop Suey down, 3 Doors Down. Hindi, Chicago. Love song yun, di ba? Honey, are you calling me? System of a Down yata. System of a Down nata. Yan. Ganun something. Comment down below. Bagay sa'yo yun. Pag mga video ko yun, kinakanta mo yun. Kinakanta ko sa video ko yun, pre. Pero yung boses, no? Yun ang magandang gawin natin next time, pre. KTV naman tayo. Nung kumakanta ako nung sa Tagaytay, ayaw nyo ako sabayan sa trip ko. Tagaytay. Saan? Yung Tagaytay Staycation. Ay, Kasi maingay din, pre. Nahiya ako, mamay. hindi, ako, tayo eh. game ako. Pero ang sisisihin ko, sinong di... Ito, siya kasi Eko. Bakit ako? Tulog vibes na kayo. Gusto niyo Ay, syempre naman, tangina, umakyat tayo ng bundok, nag-podcast tayo. Bawal magpahinga, pre. Putang ina pa. Tanda na nga. Tanda na tayo. Pero oo nga, hindi lang biniyaya sa atin yung pagkakataon ng time sa Tagaytay. Pagod eh. Kaya wala. So next time, KTV tayo, tas KTB. banding, inom, ganyan. KTB, JTB. KTV. Magkaiba ba yun? Pag tao yan ni mo. Gusto ko yung lang, wag sa JTV. Wala Magkaiba naman. ba yun? Ano ba yun? Lo, mong naman to. Virgin. Hindi ko alam. Aliwanag mga ching. Basta mamahalin sila, hindi ko na papaliwanag. Mahal, ganun. Yun ang point. Pangmayaman. Teka lang, Wala na dun yung ko eh. Club, wala na rin. Wala na rin sa JTB ang ligaya ko. Wala na. wala talaga pre. Parang boring pa ulit-ulit. Tapos kakausapin ako ng babae na paaandaran ako na ganito siya, ganyan siya, malinis siya. What the fuck? Shut the fuck up. Oo, di ba? Literal na waste of time eh. Oo. Hindi lang waste of time. Naninegative ka pa. Oo. Kasi papaandaran ka, tas nag-a-attitude pa babae doon. Isa pa yun. Nag-a-attitude pa babae doon, pre. Diyan ako papunta sana eh. Putang ina. Na-experience ko dyan, pre. Pumasok ako. Parang ako pa yung maghahabol sa'yo. Puta, binayaran na kita dyan. Ako pa yung maghahabol sa'yo. Dapat nga ikaw nag-open ng topic sa akin eh. Nagpe-play ng hard to get. May ganyan ako naranasan. Tangina, palit. Pinalitan ko nga. Madam, ano yung mga to? Madam, kasi hindi naman nagsasalita. Nagsiselfone pa, pre. Tangina, di ba trabaho mo to? Wala dapat akong gagawin dito ah. Yun yung nasibak na ng mga medyo mataas na lalaki. Tapos tinable siya ng level natin. Parang feeling niya hindi siya deserve dito sa table na to. Yun ang akala mo. Yun ang akala mo. Pero bago yun, baka kasi di tayo kinakausap, di tayo kilala. Ayun nga, magiging deserve ka kung kasing pangalan mo si Soy Sadao, na General ng Soy Army. Puso ko nasa magsasaka. Ari ako ng hip-hop underground. Social media icon. Social media icon. Yan. Yun na nga. Golden Boy Boxing Gym Club. Pahabaan lang papakilala ko. Taka lang, baka pagtapos ng taon na to, 5 minuto na ako nag-i-intro. Ang dami na nadadagdag. Buong topic na yung intro mo pa lang yun. Kaya nga eh. Slick and Dapper sa President Ab, dyan na kayo magpagupit. Sa acrylic ha, ayun no, ginawan niya kami. Ayun, maraming salamat. Kay Adriana Marie, ha. Thank you so much ha. At mga kabataan, ingatan niyo yung pera niyo. Hoy, bili kayo ng acrylic sa Acrylic Ha. May Facebook page sila. Kung gusto niyo magpagawa ng ganyan, may business kayo, sa kanila kayo magpagawa. Matibay. Ulitin ko lang ulit. Acrylic
Hack, yan, sa Facebook. Likha. Acrylic, likha. Ayun, acrylic likha. Yun. So, message nyo sila, pare. Yan, ang ganda ng quality. Oh. So, Joshua Solid. Point, pare, sa lahat ng social media, kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, meron tayong mga perfumes na tutulong sa mga daily life ninyo, pare. Yan, available sa Shopee at TikTok Shop. Go ahead, check it out. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Puntahan niyo yung YouTube ko, puntahan niyo yung Facebook ko kasi nag-upload na ako doon ng mga kalupitan ko. Ibig sabihin, Hey! Yabang mo naman. yung pull-ups kong madami. Yan. Ito nga, speaking of pull-ups, dahil lagi ko nakikita yung mga idea mong pull-up, bibili ako this month. Yan. This month or baka first week of June ng pull-up bar. Unahin ko muna siguro yung lagayan. Tangang problemado ako sa bag. Ang bigat ng bag, par. Bigat yun, pre. Ano ba gagawin ko? Pero nakita ko, yung pangsabit mo nandun sa gate. Alam mo na sa lalagay yun? Parang babarinahin yata parang hindi niya kaya Oo, hindi, babarinahin talaga. Ganun. Katulad yung ginawa sa akin. Pero nga lang, ang gagawin mo doon para hindi masyadong ma-strain yung butas nung ilalapit mo siya sa lupa. So, pari, andun siya sa lupa. Yung punching bag mo, abot siya sa lupa. Eh, di magagasgasan. Ito yung ilalagay ko na lang, yung bilog mo ng maliit, tingin mo. Oh, yun. Para hindi nasisira yung pader. Yun muna. Magagasgasan yun pag sumasahid sa lupa, di ba? Yun nga eh. ba? Masisira. Okay lang. Ano ba pangalan ng business nito? Nagbenta sa akin. Tatalsikin ng sobra yun. Kasi mabigat din yun. Hindi rin tatalsik yun. Yun, shoutout kay... Pangalan... Sino yan? Kay Ellie Notula. Shoutout kay Ellie Notula sa pagbenta sa akin. Binigyan niya ako ng extra punching bag pa. Dahil daw isa siyang fan natin at nakikinig siya palagi sa akin. Isipin mo yun. Ganito ginawa ko para magtiwala siya. Chinat ko siya, nakatat ko siya sa market. Di niya alam yung personal Facebook ko, di ba? And then, sabi niya, cash, boss Gcash first ako eh. Ganyan. Sabi ko, kakaloko lang sa akin ng 35,000 nung nakaraang buwan na, nakaraang taon, ganito ganyan. Na hindi naman napadala sa amin yung binibili namin na foam, blah, blah, blah. So, na-scam kami. Sabi ko, nagpaliwanag ako, pwedeng COD. Ayaw pa rin niya nung una. And then, sinend ko yung page ko. Ito naman yung sa akin, may blue check ako. Tiwala ka lang. Tag-video ko ako yan. Ganyan. Ay ko pala yan, Soy. Ganyan. O, binigyan niya pa ang extra punching bag. Ganyan. Tapos, maya ako na raw bayaran, okay lang daw. Galing. Galing naman yung blue check ka, no? Yun nga. Perks yun, pre. Perks yun of being famous talaga. Yan. Tiwala siya. Tapos, kahit delay ko na send yung bayad ng at least parang 1 hour kasi busy. Hindi siya nagalit. Parang, thank you, Soy. Ganyan. Galing. At yung kung nakita mo yung mga iginalaw ni Isa daw sa buhay niya sa social media ng mga nakaraan, nagawa niya yan kasi hindi siya nakatali sa babae. Galing Diba? mo. Galing mo, ha? Di ba? Galing mo, boy. Kasi ang sinasabi ko, ang pinag-usapan namin kanina nung bumaba ka, kasi nga, nung mid-20s ko, ang dami ko pa rin pagkukulang sa isip ko nun. So, until nag-arrive ako na 30s, nararamdaman ko na yung maturity, yung kakayanan ko. Kumaga, nagpipik nga siya. Nagpipik. So, pero kasi, ang typical na nangyayari sa mga Pilipino, pagdating ng 30s, dyan nga sila nagpapatali. What do you mean tali? Either sa babae, or nagpapatali sa babae. Nagtay mo na si Josh, pinariringga mo ba? Nagtakin tao eh. Hindi naman siya ganun eh. Actually, ito nga, sige. What do you mean nga daw eh? Sige. Boxing. What do you mean? Sige, comment down below nga na itong pinagagawa ni JOP dito sa social media, gaano karaming lalaking married ang kayang gumawa nitong pinagagagawa niya na Ang gano'n. ina si Don, isang beses na nakasama, may gala pa, takin mo Don. Hindi ko talaga maiwasan, takin na. Gago, tangin na kumakain na naman si Duns, mapapadura na naman ng putang ina, nabanggit na naman ako. Ano pinagsasabi mong gala pa sa akin? Fuck, nakakatawa. So parang ganon. Oo, ganun. So, yun nga sinasabi ko na, pagdating mo nga kasi ng
30s mo, magpipik ka. So, kung malaya ka, di maraming, yung galing mo, maraming makakaranas, may execute mo, maximize mo yung galing mo kasi malaya ka. Pero kung nagpatali ka na, nililimitahan ka na ng kung sino, ng babae mo, sayang. I think wala naman sa edad tol na dapat hanggang kadulo-dulo, hindi ka nga magpatali. I mean, kahit siguro mag-asawa ka like 20s, okay lang. Pero yung sinabi mo kasing tali, condition na ginawa ninyong dalawa mag-partner. So, parang Bagay, parang I think okay lang naman din talaga agad. Pero wag ka lang magsabi ng parang tatali mo na yung sarili mo agad doon. Parang doon na siya papasok na hindi na niya ma-explore yung na-explore natin, diba? Kung sa terminology nga na suplado mo to, kaya tumatak to sa akin na sinabi niya framing nga. Na yung framing, mangyayari na siya sa umpisa. Ito yung frame natin. Ito yung magiging galawan natin ng relationship natin. So, yun na nga. Kung sa simula pa nga lang, susupot-supot ka, wala na. Wala na talaga. Lilipas yung panahon. Mag-5 taon kayo, mag-10 taon kayo, tapos mapapanood mo yung anti-support. Parang gusto ko, dapat ganun nga yung ginagalaw ko, no? Wala, hindi mo ma-apply basta-basta yun. Hindi mo na mababago, diba? Yun nga, oo. Kaya nga hindi ko rin talaga masisi kung bakit marami rin talagang tao ang hindi minsan makagets nung galaw ko ako specifically kasi mamaya isipin ng mga nanonood sa atin, putang ina pinaparinggan mo ata si JOP kasi nakatali na sa babae. Pero ito nga hindi nila magets pre. Ang dami rin nagtatanong sa akin, actually mga fan ko nagchat-chat sa akin. Boss Diyos, okay lang ba yung sinasabi mo o yung image mo sa social media kahit kasal ka na? That's the secret eh. Yun nga yung ginawa ko eh. Kaya ang dami rin talagang nagtataka na bakit nagagawa ko pa to, nakakasama pa ako dito, nakakapagbigay ako ng opinion. Kahit kasal na tayo, pre. Why? Well, ito yun. Ito yung evidence na yun sa mga pinag-aagawa natin. Yun, diba? Na-frame mo na nung umpisa eh. No, na-frame ko siya ng umpisa and hindi kasi ibig sabihin eh. Yun yung misconception na I think naging tradition na rin eh. Tradition ng lalaki na pagkakinasal daw, nagiging supot na, nagiging supot. Totoo ba? Na nakakapagpasupot ang kasal o supot na talaga sila bago pa ikasal? Good. Parang ano ba? That exactly it is, pare. Supot na talaga sila bago pa sila ikasal, mas na-amplify pa lalo dahil nagka-power na yung babae. Kaya nga eh. Kaya doon merong disconnect pagdating sa akin, but it is what it is, di ba? Nakakasupot ba ang kasal? Yan, magandang topic yan. Magandang topic yan. Pwede. Dahil sex kayo ng sex, o kaya na-adapt mo na rin yung utak mo na sex ng sex, bumababa ng testosterone mo. Pero it has nothing to do with marriage, di ba? Sex, different sa topic bagay. na siya, di ba? Hindi, kaya natin na ihalan tulad sa kasal, kasi yun yung typical na setup, magpapakasal, magkasama na silang dalawa. 100% of the time, almost 100% of the time, magkasama na sila ng babae. It doesn't mean na dapat sisibakin mo palagi. Parang set aside pa rin siya sa marriage eh. Kasi ang topic is like, nakakasupot ba ang kasal? Kung sagot mo sa akin, yung sex, I agree with you. Nakakasupot yung sobrang sex. Pero yung kasal, parang, Hindi. Hindi. Yung pagkalalaki mo pa rin, kung paano mo pinrame dun sa babae. Totoo, pag sinex mo ng sobrang dami, based on my experience, tangin na tol, bumababa tingin sa akin, no? Hindi mo kailangan ng kasal para gawin yan. Di ba? Hindi mo kailangan ng kasal para maging supot dahil sa sex. Talagang sex talaga magpapasupot sa'yo. Regardless kung kasal ka o hindi. Diba? I agree. Maraming ang lalaki ang wala ngang maayos na relationship pero dahil kakapambabae, wala nangyari sa buhay. Oo, totoo. Hindi pa sila kasal nun. Ano, dahil nalulunod sa sex? Dahil lang nalulunod sa sex. Tama din talaga yun. Nalulunod sa pepe. Ganun. Speaking of that, ilang sex sa isang linggo yung masasabi nyo na, tangina, pare, hayok ka na sa pepe. Sobra ka na. Parang, mapupunta ka na sa pagkasupot, gago ka. Pero teka lang, ako exception to the rule na naman ako dyan. Kasi nga, nangyari talaga sa akin yun. 10 rounds.
Yun sa 10 rounds. The Mr. 10 rounds. Pero kaya ako ini-exception to the rule yung sarili ko that time. Kasi umaayaw na nga ako nun, yung babae talaga yung may gusto eh. So, anong nangyayari nun, hinahayaan ko lang, anong tawag yung starfish? Starfish. Nag-i-starfish na lang ako nun eh. Ganun, literal na nag-i-starfish ako. Kasi sabi ko, tigilan mo na. Kaya naman kayo itaas. Siya pa yung nag-starfish. Ano? Gagaboy, pag nakatatlo-apat ka din, hindi naman saya. Yung edits mo, kahit labasan ka, hindi na siya ganun kabanayad ba? Masakit na eh, no? Ako sumasakit din. Makatatlong Oo, mga pang-apat, parang, kasi kada tulak ng ganun, diba? Parang ang sakit na sa ulo, gumanon yung ulo mo, diba? Ayaw kang, yun na-try ko, 4. Pag kada lambot, susubuin na naman yan, di mabubuhay na naman, diba? Galing din eh. Pero hindi naman saya. Oo. So yun, exception to the rule ako, pero sagutin ko pa rin. Ilang sex sa isang linggo para masabi mong supot ka? Ilang sex para... Pag lumampas ng 3. So, 3 lang Isang dapat. linggo. Oo. 3, parang marami na nga yun eh. Marami na ba yan? Parang 2 to 3 lang talaga dapat yung safe na. Oo eh. Oo. Para sa akin, 2. 2 2 lang dapat sa isang linggo para namimiss niya rin. Mm. Pero yung 2 na yun, tanga na. Dapat ano na yun ha, parang last sex yun na sa buong mundo yun ha. Yung bawat enkwentro nyo, parang sagupaan talaga ng NPA versus AFP. Parang ganun, grabe. Ano kasi, yung sex kasi talaga, para sa akin yung sex, by default talaga, pag sa lalaki pag wala ka talagang distraction, wala kang ginagawa, possible araw-araw talaga kayo magkantutan ng asawa mo. Oo, naalala ko nun eh. Pero it reflects kung ano ka bilang lalaki. Kung araw-araw kayo nagsisex ng asawa mo, for sure ako, walang trabaho yung lalaki. Walang trabaho o kaya walang ibang pinagkakaabalahan sa buhay. No? Mabibili niya yung ibang pinagkakabalaan mo no? Oo, yun nga lang, supot ba siya when araw-araw ka nagsisex? Oo, kasi supot na siya, wala pa yung sex. Oo. 'Di ba? Yun na talaga yun. Kumbaga yung sex, reward lang yun sa pagiging supot niya araw-araw eh. 'Di ba? So, kung ako tatanungin, malamang nakakasupot talaga yung araw-araw na sex kasi supot ka na talaga. Wala kang ibang ginagawa eh. I agree. Kasi nga, sabi nga, ang isang pinaniniwalaan kong kasabihan, the lack of purpose, ang isang lalaking walang purpose, ang unang-unang hahanapin yan, pleasure. Yun. No other purpose. No other purpose. Sakina, may mga memes talagang gano'n. Inside joke no? So yun. Kaya malamang sa malamang, kung nagsisex na sila araw-araw, pareho sila, babae at lalaki mag-asawa, walang purpose na ginagawa. May idadagdag ako dun sa question. So ganun na nga ang kalagayan. Kung nakakasupot ba pag ilang sex na nakakasupot. Sunod, so nandun ka na sa kalagayan na nagsisex. So anong mas nakakasupot? Yung sex sa gabi o yung sex sa umaga? Good question. Kasi may naisip ako eh. Pero sige, kayo na muna. Sige. Kayo muna. Most women na nakilala ko, ang prefer sex time nila usually talaga 10 to 2 a.m. talaga. Parang ito yung pinaka nila, gusto nilang hour. Tayo mga lalaki, nasa morning sex medyo tayo eh. Tingin ko iba yung morning sex sa atin, mas masarap, di ba? Oo. Tanghali, madalas. What the fuck, tanghali, Joe? Tanghali, yun ang, tingin ko, yun ang malakas makasupot, pre. Tanghali? Nasa trabaho ka nun eh. Ako din. Paano kami ipag-sex na uuwi ka para? Legit, pare. Sa umaga, oo. Tanghali kasi siguro after kumain. After kumain. Pinang ina-siesta mo, bembang. Why not? Tulog ka agad. Kung magsisiesta ka, tulog ka agad Kaya yung talaga. point 8 eh. Kasi di ka na magiging productive pag binigay mo na yan. Sa vacation yan eh. Ha? Sa vacation Vacation. yan. Vacation. Pero regular basis. Regular basis. Umaga o gabi. Yes, ikaw mo. Pwede naman din talaga tanghali. Kaso nga, alam kong di ako magiging productive kasi dahil ganito na age natin, pag nabigay ko yon similya ko, matutulog talaga ako, pre. Tulog. So, magigising ako ng alas 4, alas 3 niyan. Ang pangit, di ko na nagawa yung mga kailangan kong gawin. So, para sa akin, best time, it's either morning or evening talaga bago matulog. Masarap matulog ng galing sa bembang, pre. Oo, totoo. Tapos gaganon-ganon yung ulo mo.
And girls, bigyan ko kayo life hack sa mga nakikinig na girls. Pag after ng bembang nyo, ganun-ganun naman yung batok ng mister mo. Kaya sa ulo, makatulog yan. Sarap ng tulog yan. So yung question ko, ano yung nakakasupot, yung umaga o yung gabi? Actually, Tanghali, yung sagot ko. Oh, tanghali. Hindi na magiging productive nun eh. Pero sa totoo lang, Naka-vacation mode kasi. medyo joke lang naman tong tanong na to. Pero pagdating sa ganyang pamantayan, ang pipiliin kong nakakasupot na sex gabi, yung umaga hindi nakakasupot yung Bakit? sex. Kasi, napansin ko, yung mga nag-uugali, yung mga experience ko sa sex na nag-uugali yung babae at ilalagay kanya sa posisyon na para kang nasusupot sa gabi. Sa gabi na nga, pagod ako, ganyan, or basta kung ano-anong reason. Kung ano-anong reason. Pero pag sa umaga naman, actually, pag ang babae nagre-reason talaga, kahit sa umaga, hindi ka naman talaga niyang paiisahin. Pero ako naman kasi sa experience ko sa yung mga binibenga ko sa umaga, submissive sila eh. So, ang inaano ko lang to, based lang sa numbers ng experience ko. Submissive yung mga nagpapabenga sa umaga. So, hindi siya nakakasupot kasi kumbaga nasa hari. Binibenga mo siya, nahari ka. Hari yung setup. Hindi katulad pag sa gabi, nandun nangyayari yung mga issue. Pagod pareho kasi. Pagod, Gets. ayaw Pero, ganun. Tangina tol, nababanatan pa ba kayo ng ganun? Ng pagod? Kasi the fact na pumasok ako sa mundo ng rational, pare, simula nung ganun, hindi na ako nabanatan ng reason eh. Hindi, ano lang to, sa kanila to. Hindi tayo kasali dyan. Sa kanila to, kung sa kanila. Kung sa tayo, hindi talaga. Kasi kung kahit naman kailan, pwede tayo makipag-sex eh. O, Sila, yung kumbaga, yung norma. for them. No, for them. Ikaw, Josh, ano sa'yo? Nakakasupot. O, umaga o gabi? Nakakasupot. Yun na yung, anong ibig sabihin natin nakakasupot yung unmotivated na, di ba? Hindi na siya motivated. Hindi, ikaw na bahala magbigay ng reason. Actually, sinabi ko na nga, itong tanong na to parang joke lang naman. Hindi. Light-hearted lang naman to eh. Nasusupot ka. Parang connected doon sa kaninang topic, Josh, na parang nasusupot na husband na or nasusupot na boyfriend ka na. Ganun. Parang papunta sa ganun. Pag hindi, ako kasi nawawala. Hinahalin tulad ko kasi yung sex, ako sa akin, pre, sex, di ba? Para siyang workout eh. No? May time na nag-workout ang isang tao before siya pumasok sa opisina, parang ganado ka eh. Di ba? May iba naman na at marami ring ayaw mag-workout sa gabi. Kasi nga, pag nag-workout sila sa gabi at parang sex din, gising na yung puso mo, hindi ka na makatulog ngayon. So, mapupuyat ka. So, pagka napuyat ka, hindi ka na rin motivated pumasok sa trabaho, siguro mas nakakasupot ang sex sa gabi. sa gabi. Oo. Sa gabi. So, sa umaga talaga magaganda. Sa umaga, maganda siya kung ang purpose ninyong mag-asawa teka, medyo tinatamad ako pumasok. Gusto ko maabukas yung adrenaline ko. Pero, ito lang ang tip ko. Huwag niyong tapusin. Ha? Huwag mo labasan. Kasi pag nilabasan ka na, pagod ka. walang kwenta. Kasi gamitin nyo lang yung sex for quickie exercise, pre. Quickie cardio. Hindi ka magpapatapos? Quickie cardio. Oh, tignan mo pa to, pre. Hindi mo tinapos. Gigil ka. Oh, bitin ka, putang ina. Tapos biglang, okay na yun. Mabilis na yung heart rate ko. Pasok na ako sa trabaho. Nandun yung gigil mo. Nandun yung gigil mo. Kailangan na mo eh. Pero motivated ka kasi hindi ka napagod. Kasi wag ka lalabasan yun ang goal. Gamitin yung sex for cardio purposes. Pati yung babae, ganado rin yun. Kasi tumataas yung heart rate eh. Pero walang gagawa nun. Oo, legit pre, tatapusin ko. Pinasok mo na, hindi mo matatapusin. Kaya Josh, yun. Itong tip ko na to, kaya to pag matagal naman na kayo. Kasi pwede naman ako labasan mamaya. Pwede naman natin to gawin mamaya eh. Cardio purposes lang to. Siguro pag matagal na kayo, kaya yun. Pero pagka, katulad niya, mga fresh na relationship pa lang, mga 20s kayo, talagang gigil talaga. Ewan ko, mahirap talagang hindi putukin sa loob yun. Hindi, kahit ngayon, meaning ko sa inyo, medyo pa rin ako sa bembang, especially pag gusto ko yung tao. Na-enjoy ko pa rin talaga siya. Wala pa ako sa point na pag na pagkwentuhan natin nila Ching na na nakakatamad na, parang ganyan. Pag trip ko yung babae, hindi pa rin ako tinatamad. I mean, nando pa rin excitement ko.
Ganun. So, ano pa rin. Believable naman yung sinasabi mo kasi. Kasi may babae na talagang trip mo siyang ganun dahil okay naman siya sa'yo, tapos ang good vibes niya, di ba? Oo. Mag ganun. Siguro ngayon ang nadagdag sa akin yung medyo less, ano ba tawag, tolerable ba? Parang less, mababa na yung tolerance ko. Tolerance mo sa bullshit. Oo, tol. Pag medyo ang pangit ng vibes, ayoko rin siya bembangin. Parang Bilis mo rin na rin ma-turn off. Parang na-imagine ko na sa kama kagad tong babaeng to na nakupal. Parang, hindi talaga to. Makakasar to bembangin. Hindi pa to susunod sa akin pag pinatuwad ko to Naranasan mo yung boy? Yung tuwad ka naman. Ay? Nakakainis, no? Pero itong nakwento ko pre na morning cardio na nagawa ko to dati pre nung out of town kami. Yan, out of town sa I think sa Japan to Uminom kami ng gabi. Out of country yan. Out of country yun. Uminom kami gabi. Tapos kinabukasan, ang lamig sa Japan pag hangover ka sa Japan, tapos ang lamig pa ng Japan, talaga nakakatamad bumangon. Ang dami naming, punong-puno yung itinerary namin the next morning. Patay ka. Di, ako na nag-inisi, sabi ko, kuwiki na yun. Kuwiki na lang, pangpabilis lang ng heart rate. Mga siguro 10, boom, 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 boom. Gigil pa, ligo ka agad. Putang ina, parang na-energize. Legit, tol? Di mo tinatapos? Hindi. Tangina ngayon ko lang nakita yung ganung klase. Hindi kasi pag magagawa mo to pag matagal na kayo. Long term na. Long term na kayo. Kumbaga parang you will use sex for your advantage, hindi lang basta for pleasure. Pero hindi ka nakakasar na hindi ka nilabasan? Hindi, mas ganado pa ako. Sa babae yung part kaya hindi naman din yun. Parang minsan kasi ayaw nila ng pareho kami ng goal paano lang ng heart rate. Okay. Magpataas lang heart rate para ganahan lang this day. Parang jogging lang. Basta itong sex na to, parang jogging lang to. Kasi pampabuhay lang naman magbibihis ka pa ng jogging. Magbibihis ka pa magbibihis ka pa, magpupush up ka pa. Okay na yun, gano'n. At least wala kayong sa plot, mabilis lang. Wala, Tapos yun, heart rate. Try niyo yun. May nakakatawa akong kwento nung bata pa ako. Ganyan din, quickie. Quickie tayo. 5 minutes lang. So, yung ginawa na... Scam! So, hindi. Pwede scam, pero hindi yun yung iniisip mo. I-quickie lang natin. Kasi, yung, talaga, talagang literal na patakas yung setup. Hindi tayo gano'n. Tipong mahuhuli kayo, gano'n. Oo. So, nangyari na, ginawa. Ang bilis lang, para 2 minutes lang. Sabi mo, kala ko ba sabi mo 5 minutes? Sabi ko, quickie. Hindi ko na makuorasan yun. Sabi niya? Wala lang, napatanong lang. Sabi, natuwa siya. Gusto niya, sabi mo 5 minutes wala pa 5 minutes. Mahuhuli nga tayo nga. Kaya nga quickie, kaya nga tinawag na quickie. Quickie nga, mabilis lang Yung quickie talaga para sa lalaki lang talaga yun. Oo. Hindi talaga nila na-enjoy yun masyado. Kaya ako, ang point ko rin sa kwento na yon. So, marami rin ako nakita sa kanila na hindi sila nakakatapos, okay lang naman. Medyo sanay ang babae, no? Like sa ating mga lalaki. Pero alam mo, sabi nila, nananakit din daw ang puson nila pag nabibitin din. Nananakit din. Pero dahil sa mahal ka nila, kaya nilang isacrifice yun May mga ganung babae na hindi sila aamin, na hindi sila nilabasan. Pero feeling ko, hindi ko lang alam mga babae sa comment section, kayo na lang mag-confirm. Kasi ang mahirap kasi sa lalaki, pag nabitin ka, tas sumakit yung puson mo, hindi na naman yung puson, pati itlog masakit Siguro kaya mas madali sa babae, wala naman silang itlog At least sa kanila, puson lang. Diba? So parang iihi lang sila, mawawala. Sa atin, itlog, ang sakit, pre. Tsaka dito sa taas. Oo, no? Pag uupo ko, hindi ko malaman kung paano sakit talaga. Ang nangyari pa sa akin dati, nung masakit siya ng matagal, so sabi ko, siguro solusyon na to, kailangan batiin ko na to. So binati ko, pagkatapos masakit pa rin. Kago ba kayo ba na yan, boy? Balisaw-saw na yan, pre. Oo. Siguro, pero doon siya nag-umpisa na na medyo nagkalandian kami nung babae, tas ang tagal talaga. Dahil hindi ko place yun yung lugar na pinaglalandian namin, hindi ko place So hindi kami makaporma Sakit talaga Kago ba kayo ba yun, no? Pero matagal na yun, wala namang masamang nangyari. Or parang may gusto siya idig. Hindi kasi sumakit din sa akin, ba't na totally na yung parang aray na aray si Ching Ang sakit, pare.
yung sakit ng puson ko, na nabitin, is parang 5 minute lang naman. Hindi ako Tapos pag ginax mo siya, wala na yun eh. Blue balls Sa akin, ang tawag nila dyan, blue balls. Oo, tapos isang release mo lang, diba Josh, mawala na siya eventually. Sa'yo, nandun pa rin, sobrang sakit pa rin ng Nandun pa rin. itlog mo. Tangina gago. Minsan tol, nangyayari baka yan, nadali pre, ka, tol. Hindi, baka ano yan, yan yung type na naiihi ka, tapos na blue balls ka pa. Nalito na, no? Nag-away sila doon, Nalito pre. na. Pero ano yung blue balls? Ano yun, English term ng masakit yung pantog. Nabitin ako blue balls. Ganun yung baka ganun, nagganunan sila. Masakit talaga yun. Ba't nga pala nabitin, hindi mo trip yung babae? Hindi pre, trip ko. Pero mahina pa diskarte ko nun. Nasa ibang bahay kami, mahina ang diskarte ko. Hindi ko na ituloy. Hanggang magkauwian na. Bad trip yun. Oo. Bad trip talaga yung ganun, yung nabibitin. Natuwa Sakit talaga yun eh. Ang bait nga nung may kasama ako ng dati. Ang bait concern siya sa akin eh. Sabi ko, sakit talaga pre. O sige na to gawin mo. Sige, subukan mo. Luwagan mo nga yung brief mo. Kumbaga nakakatawa yung eksena kasi lalaki. Tinutulungan niya ako. Pare, sakit anong gagawin ko dito. Luwagan mo. Sakit pa rin. Subukan mong pumeso ka ng ganito. Paano pag sinabi, pre, susubo kayo, pre? Gago, putang ina. Sige nga. Tapos nagulat, pumayag, yung mga joke ni, One look, pero no, ban na. ganyan yung mga joke ni sino ba to? Si Pete? Pete, ang pangalan nun? Marami sila nagbibiro ng ganyan Si eh. yung nakakatawa, pre. Yung si Pete, may Pete sa pangalan. Yung ganyan, puro bakla. Hey, pre, patingin nga ako na suso ng message mo. Brad Pitt? Hindi, yung si nakalimutan ko na tuloy. Basta yun, nakalimutan ko na. Basta laging ganyan yung mga jokes, laging ang twist. Bading din si tropa. Tapos, nagugulat ako kasi nga, ang twist din, gusto rin nung pinagpaminan niya. Alam mo, bro, Pitt Silog? Ayun, si Pete Silog. Yun, si Pete Silog. Tangin, natatawa ako nun. Okay, di na tayo? Bye! Hello, baby! Yeah! Dito hindi ka mabibitin sa may tanong, pare. Dito yung mga umaapoy na tanong lagi. Mga twisting turn. So, kung meron kayong mga message, pare, concerns, go ahead, message us. Pero make sure na naka-follow at naka-subscribe kayo. Kasi kung hindi, walang kwenta yan. Hindi namin babasahin yung mga messages. Uy, shoutout nga pala sa 95 members na natin ngayon. Nga pala. Parami na ng parami yung family natin, guys. Shoutout sa mga members natin. Maraming salamat. Kung hindi ka pa member, okay lang. Manood ka lang dyan. Pero pagka-member ka, may mga benefit. Una kang makakapanood ng mga videos natin. Yeah. Nakaipon yun. Lahat ng mga for schedule, ikaw naubos mo na. No? Oh. Pero, Ito, game. Ito siya. May maiksi pero... Okay. Idol Ching! Pa-advise naman, lately gusto ko i-give up work ko dito sa ibang bansa para sumugal sa gusto ko gawin sa Pinas. Barbero ako dyan sa atin at ginagawa ko dito yon sa Taiwan. Teka lang. May review lang ako. Kasi may mga sinandyang picture sa akin eh. Siyang picture. Oo, ayun. Pero sige, tapusin ko na nga muna. Pag-workout niya. Ginagawa ko dito yon sa Taiwan. Dumadating sa time na nakaka-burn out, wala man lang life, 12 hours work. Kaso natatakot ako kasi kumikita ako 6 digits dito. Oh, ba't problema pa yun? Diba? Ay, Problema pala yun, pre. Ang inang yun, parang iba yun. In reality, di ko kaya kitain yung kinikita ko dito sa passion ko na barbering. Paano kaya? Salamat, idol. Yun lang yung question niya. Oh. Ayun, sakto-sakto, ginawan ko ng content yan. Di ba, sabi ko doon sa content ko last time, sabi ko, hindi naman pangit yung buhay ko ngayon, pero kung may babaguhin lang ako ng konti, sabi ko, hindi ako magko-concentrate sa sayaw. Kasi sa totoo lang, nung nagsayaw tayo, mas marami pa tayong nilabas na pera kaysa sa na-earn. totoo yan. Kasi kung dati meron ng social media noon, or may content creation na, at yun ang content creation na magbibigay sa akin ng pera at early stage of my life, Pwede. yun ang kukunin ko. Di ba? Kaya magiging practical ka rin sa mga decision mo sa buhay. Yung passion ko ba na magpapasaya lang ng emotions ko? Or yung gagawin ko na lang passion, yung mag-earn ako ng pera
at makakatulong sa akin in the long run. Mamimili ka na lang dun. Oh. So yun ang sasabihin ko sa yung tip. Passion na masaya sa pakiramdam lang, emotions lang na pwedeng magbago na naman kinabukasan, iba na naman isip mo. Or yung passion, gawin mong passion yung mag-earn ka at in the long run, magiging okay yung buhay mo. Oo. So, tip ko sa'yo, pre, 6-digit, pinoproblema mo. Meron akong 6-digit, pero nahirapan ako. Oo, Parang no? hindi ka appreciative sa nangyayari sa'yo. Ungrateful, no? Mm. Wag kang ganyan, Brad. Baka magalit ang Diyos sa'yo. Parusahan ka. Oo. Gawin sa'yo yun. Minsan kasi pare, hindi mo makukuha yung pera sa paraan na gusto mo kung saan mo siya nakukuha. Minsan kasi ganun talaga. Maraming nangyayaring ganun. Pero ang hirap nga mag-decision sa part na yun, ano? Kasi doon ka na lang pupunta. Kung nandun ka sa, agree din ako doon, may mga bagay talaga na kumikita ka man ng pera pero hindi ko gusto. Pero bakit mag-concentrate ka doon sa hindi mo gusto? Ang daming ang tao na gustong kumita ng pera. I-weigh mo doon eh. Mas maraming tao may gustong kumita ng pera, di ba? Oo, totoo. Diba? Ano mo, natuwa ako sa sinabi dati ni kalimutan ko yung speaker na yun. Parang, to able to do what you want, kailangan mo gawin yung bagay na hindi mo gusto. So, parang sinasabi doon, nakikita talaga tayo sa bagay na hindi natin gusto, tanggapin na natin. Tanggapin na natin. Most of us, makukuha natin yung gripo ng pera sa hindi talaga natin gustong paraan. Pero kailangan mo tiisin yan para magawa mo yung gusto mo. Ang gandang point. Napaka-iksi pero oo nga no. Kasi ayan, maganda yun, no? I-dig deep nga natin yan. Kasi kung ngayon, hindi ka nga masaya dyan sa 6-digit mo, why not appreciate mo muna yan ngayon? Mag-ipon ka, di ba? Ipon ka ng marami pa na to the point na magiging komportable ka. And then, in the future, sobrang dami yung maipon, magawa mo yung pinakagusto mo talaga. Baka yun ang binibigay na message sa kanya ng universe, di ba? Kaysa sa hindi mo siya ma-appreciate ngayon, parang, di ba? Ikaw ang binigyan ng swerte na ganyan, tapos hindi mo na-appreciate. May dahilan lahat yan. Kaya ka nandyan ngayon, may dahilan yan. So yun, ano may titip mo sa kanya, pre, kung ikaw? Appreciate na lang muna yan. Oo, mag-ipon ka muna. Yun ang pinaka-rational na sagot dyan. Sabi mo yung pera mo, hindi lahat kumikita ng magandang katulad ng sayo. Yung i-take mo yun as a challenge of being a man na lang. Kasi actually sa atin, medyo parang yung ganyang klase ng tanong, di ba? Ano ka ba? Bata ka ba? Gusto mo 6 digits ka eh. 12 hours ba yung trabaho niya? Ayos lang yun. Kasi, ito, sa kalagayan namin na to, merong moments na, kumbaga, paghataw yung dating ng trabaho, posibleng puyat talaga kami. Hindi lang 12 hours yun, di ba? Yeah. So, para mapunta ka, para balang araw capable ka na harapin yung mga ganong klaseng challenges din, kailangan ulit-ulitin mo dyan sa trabaho na yan, na yung challenges na yan, mamaniin mo lang. Ang maganda pa sa'yo, guaranteed na may 6 digits kang makukuha, di ba? Ito. So, baga, siguro, nasa senaryo ka lang na nakatingin ka lang sa isang negative isang side lang yung tinitignan mo. Kabila din niya na napansin, no? Hindi mo napansin yung kabila. So, yun lang talaga. Ang pinaka-basic na sagot, mag-ipon ka dyan, tapos i-overcome mo yung challenges na yan. Kailangan, paabuti mo yung sarili mo to the point na sabihin mo, yung 12 hours sa trabaho, tanan, dali lang pala nun. Pag, balang araw, pag gusto mo nang umalis, dapat ang reason mo, ang dali eh. Iniwan ko na kasi ang dali. Hindi ako nag-grow. Dapat na nahihirapan ka pa dyan, may kailangan pang matutunan talaga dyan. Yup. Hindi ka pa pwede umalis. Kumbaga parang binigyan ka ng Lamborghini, gusto mo ng ng Vios eh. Oo. Ganun eh. Mismo. Kaya reklamo ka ba't hindi Vios yung nasa iyo eh. Parang ganun yung buhay niya ngayon. Oo nga, no? Kaya ito, tignan mo, pre, Dito, itong message niya, kung ididig deep pa natin, ganito talaga ang tao, pre. Nature ng tao talaga, sabi nga natin last time. By nature, ang human is attracted or gagalaw talaga sa chaos eh. Mas attractive talaga tayo sa gulo. Really? Oo. Chaos. Yung discipline, yung thinking positive, tinitrain talaga siya. Yun talaga yung mahirap. Kaya maraming tao, majority ng tao,
puro negative talaga ang tingin sa buhay. Because yun ang default talaga ng tao. Yan. Tumingin sa negative. Tapos sasamahan mo pa, no? Mali-mali. Oo. Ayun, ma-amplify pa yung mali-mali mo. Oo. Kaya itong mindset natin to think positive, to be disciplined. Kaya marami nagsasubscribe sa atin kasi nga, yun ang tinuturo natin, ang appreciate yung positivity, Yeah. ang maging disiplinado. Kasi hindi talaga. By default, chaos ang gusto ng tao, negative. Kaya mas maraming tao ang nagre-reklamo na or nagre-resign dahil toxic yung boss ko eh. Kahit ang ganda ng sweldo, toxic yung boss ko, hindi ko kaya, magre-resign na lang ako. Mas pipiliin nila yung i-affirm yung negativity kaysa sa labanan, no? Mas madali kasi. Mas madali. So, ayun pare, again, yun naman ang purpose ng podcast natin is i-appreciate mo yung other side and then work on it. So, may dadagdag pa kayo? Babasa ako ng comment YouTube. Go. Sige, basa. May dadagdag ka. Ako okay na ako. Yun ang kailangan Okay niya. na yun. Think on the positive side, pare. Appreciate mo yun. Kasi pag punta mo dito sa Pilipinas, kasi kinoconsider niya bumalik sa Pilipinas, alam mo ba nangyayari dito, pre? Ang gulo. Di ba? Ang gulo. Di ba? Diyan ka na lang. Appreciate mo yan, puta. Paghanap ka dyan, yung 6 digit mo, nasa ibang bansa ka, bili ka ng something. Appreciate mo yung pera mo. Boy, I think wala lang siyang kaibigan na na malupit na makakapagpabago ba ng mindset niya. Kasi tayo kung alam nga lang nila kung paano tayo tumrip sa labas di ba? Tangina, di mo nga kailangan ng 6 digit kaya namin ngumiti Di ba boy? Tapos ano ba, tinitira natin tong anong food trip lang, di ba? Food trip, nature trip. Di ba? Hindi nga lumalagpas na 1,000 minsan food trip Kaya namin ngumiti. I think baka nasa circle of friends mo din. 'Di ba? Masyadong pataasan ng lifestyle or what. Magbabasa ako ng YouTube comments. Go. Dito yan sa latest episode with Bugoy na Koy. Uploaded na ba yan? Uploaded na. Di ko ba na-titlean to? Ito lang ba yung naka-title dito? Oo, sino. Post ko pa pala. Okay lang naman Okay lang yan. Okay lang. Sige, intro no? Yan, shoutout sabi ni Vince Talbos 7284, Koy in the house. Bagong member to si Vince Talbos Talbos talaga. Okay, gusto ko mag-comment sa experience ko kay Koy. Kasi lahat naman ng content niya, music or content niya na na-consume ko, hindi kasi siya puro mga dumaan lang sa feed ko. So ang point ko, hindi ko ganong kakilala yung dami ng content niya. Pero ang naging impression niya sa akin, maangas talaga siya. Yun talaga. Maangas. So until the day na nag-podcast tayo, kaharap ko si Koy, sobrang gaan nung energy niya, humble, magaan kasama. Kumbaga, medyo nagulat lang ako na akala mo yayabangan ka niya or what? Ganun. Akala ko magiging laban na ng Ego. Magiging laban na ng ego, pero hindi. Totoo. Sabihin ko sa inyo, guys, nagkakamali kayo. Hindi kasi pag alam mo kasing nagpapapawis kayo, parang nakakabasag talaga ng ego yun. So parang I think tayo din, doon din nabawasan ego natin sa ganun. Sa exercise, no? So yun, mabait talaga yan si Koy, pare, sa personal. Solid. Pati Ako kay rin Budoy. Kulat din ako kay Bugoy at saka kay Budoy na parang tropa lang. Nung bumaba rito, parang kakilala ko lang. Totoo. Shoutout kay Blip25, 3PM gang, may kasama pang BK, sabi niya. Sabi ni RJ0004, salamat for this mga stoic. Please, next guest, Joms Jonas. Sino Yun. kayo? Shoutout kay Joms Jonas. May tropa rin yan si Jones. Sir Skirt 3646, napasigaw ako ng woo! Sabi niya. Kasi, Yun lang yung chat niya sino pa dyan? Sabi ni Kevin John Uden 43228, nagbunga na ang sinimulan ni Ato. Sabi ni Jano 08243PM gang, let's G. Sabi ni Jeff Almighty, 2 joints hindi para sa lahat. Sabi ni Christopher Basco 2184, bigat ng guest today, BNK in the house. Yung? Sabi ni Romeo Miguel Sunga, yari na naman, trending malala na ito. Yan, si Buti na lang nakasama ako mula umpisa. Sama-sama tayong tumatanggap ng blessings. More kapangyarihan tayo. Sunga, Dasuke. Wag ka rin yun Oh, Jabel Tarok, 1987. Yan, Suke. Ba't naman ganun nilagay mo dito yung 1987? Halata tuloy matanda na tayo niyan, Jabel
Sabi ni Jobel Tarok, let's go 3 p.m. Rainbow Gang. Let's go. Sabi ni 16-bit Ray, pa-shoutout 3 p.m. Gang since ASSC silent listener. More power sa inyo. Anti-Spot Podcast. Maraming salamat. Jerome Rivera, shoutout sa'yo, bagong membro. Kay Justin Pamilanco, kay Mark Sarmiento, kay Raymond the Lionheart, yun. At kay Derek Rake 18. Maraming salamat sa mga patuloy na nagko-comment sa ASP. Yeah. Sana huwag kayong bumitaw hanggang sa dulo, hanggang sa tumanda tayo lahat. Siguro next natin na manifest ko lang, no? Kasi dati minamanifest naman natin yung si Bugoy na mag-guest dito eh. Manifest natin. Dingdong Dantes. Dingdong Dantes, yan. Mag-family Babae dito. O kaya si Marian. Kala ko Para si... dito. Kala ko si... Ano, mag-asawa na yun, Ching. Grabe. Tinan mo sabi ko sa'yo, lagi niyang ginaganon. Kung magalit si Dingdong sa akin, pre. Hindi. Kung pagselosan ako ni... Nagaganda. Aminin ko, maganda naman talaga si Gusto ko Marian. yung Good job, Dingdong. positive attitude mo na yun. Kasi ang problema, pre, paano kung magselo si Dingdong Dantes sa akin? Di ba? Cesar Montano yan, boy. Tanda mo. Sorry. Problema yun, pre. Puro ami yan. Kompetensya ka pala, no? Oo. Ding Dong and Cesar Montano, pare, magbabanggaan kay Mariat. Moro ami yan, boy. Pero Ito lang nahuli nyo, isda! So yung Bumalik ka mga pare, maraming salamat sa panonood. No? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos, Anti-Supot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Yo, Papa in the hood. Walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etaset at si Eko, karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga di ko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, manag